Ito dapat yung gayahin mo, utol kong hudlom. Yung walang kinakatakutan, hindi nagpapasindak sa kamay ng mga tsekwa. Yan o, gayahin mo yan. Si Utol Migs Zubiri. Yung literal na may paninindigan. Sabi dito, Zubiri, hinikayat ang Philippine Coast Guard na putulin ang floating barriers ng China sa Panatag Shoal. Doon ho ito sa Baho de Masinloc. Kasi nilagyan ba naman nila yung sarili nating exclusive economic zone ng floating barriers every time ho na merong mga large fisheries, yung mga mangingisda, kapag marami, ay nilalagyan ho nila ng floating barriers para ho paalala na kanila daw yung lugar na yon. Ang titindi talaga na itong mga tsekwa na to. Yan ho yung ginagawa ng best friend mo, utol kong hudlom. Pinapahirapan yung kababayan mo, yung kapwa mo Pilipino, tapos gusto mo doon ka pa sumapi, di sana doon ka na lang tumira sa mga tsekwa. Pa quotation ka pa na ipaglaban ng bayan, tapos alila ka rin pala sa kamay ng mga tsekwahan. Anyway, sabi dito, hinikayat ni Senate President Juan Migs Zubiri ang Philippine Coast Guard na agad putulin at alisin ang floating barriers na nilagay ng China Coast Guard doon sa Baho de Masinloc. Mas kilala bilang Panatag Shoal or Scarborough Shoal na pumipigil sa mga Pinoy na makapagpangisda sa lugar. Kasi guys, nakakadurog naman talaga ng puso sa ating mga Pilipinong mangingisda na yun na nga lang yung kinabubuhay nila. Pupunta sila doon, gagasto sila sa gasolina ng kanilang bangka. Tapos minsan nagkagutom-gutom pa sila. Tapos pagdating nila doon, pagbabawalan lang pala silang mangisda nitong mga tsekwa. Itong Panatag Shoal na to or Baho de Masinloc, malapit na to sa Pilipinas. Tapos sa mismong teritoryo natin, tinitreaten tayo. Wala silang karapatan. Kasi atin yan exclusive economic zone natin yan Anong karapatan nila dyan? Well, sabi naman nitong mga tsekwa guys, kanila daw yon during ancient times. Sana ho, nabubuhay ng panahon ng ancient. So anyway, sa ulat ng Philippine Coast Guard nitong linggo, September 24, natuklasan umano nila ang 300 meter floating barriers. Tingnan nyo ang haba-haba, 300 meter floating barriers. Nang magsagawa ng Maritime Patrol ang kanilang mga tauhan at ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources or BFAR sa binisidad ng Panatag Shoal noong Biyernes. Ganito kasi yun guys. Bago ho, paparating pa lamang ho yung BFAR, tas Philippine Coast Guard, nung nakita ho nitong mga tsekwa na to, naglagay na agad sila ng harang. Naglagay na sila ng harang para patunay na kanila daw yung lugar na yon. Nakakalungkot ngang isipin kasi tinitreat tayo mismo sa sariling lugar natin. Inaagaw na nga ang ating West Philippines Sinira pa yung laman dagat natin, yung mga coral reef. Bumaba na nga yung huli nating isda. Tapos ngayon, ito pa, pagbabawalan ng mga tsekwa na mangisda itong mga Pilipino sa mismong teritoryo natin. Tanggalin yan, hindi naman yan kanila. Diba? Ang kakapal naman ng mga mukha. Labag yan sa international law. Diba? Tama yan yung desisyon na sinabi ni Migi Zubiri na alisin yan. Kasi hindi naman yan sa kanila Anong karapatan nila? Diba? Sabi dito, first of all, they have no rights to put any structure within our exclusive economic zone. Giit ho yan ni Zubiri. Tama nga naman, di ba? Kagaya ng sinabi ko sa kanila, wala talaga silang dyan. Wala silang pakialam dyan. Wala silang karapatan dyan. Kasi atin yan exclusive economic zone natin yan. Di ba? Bakit nila kinakamkam? Talaga nga naman tong mga tseko na to. Ang titindi ng ugali, ang gagaspang. Di ba? May karma din yan, guys. Antayin natin. Secondly, this structure poses a danger on passing fishing boats that can get entangled on the lines and cause considerable damage
to the propellers and engines of our fisher folks. At saka guys, nabalitaan ko na yung dinagay pala nilang mga floating barriers, yung nilagay nilang mga floating barriers doon is mga dangerous pala at saka illegal. Kakalungkot ng isipin, illegal eh. So anyway, kaugnay nito, inihayag ho ni Zubiri na dapat alisin ang mga illegal na struktura sa West Philippine Sea, sa WPS. Hindi lamang para maipakita ang karapatan ng soberanya ng bansa, kung para maprotektahan umano ang mga mangingisda. Exactly. Truth. Tama. Yan ho yung dapat na gawin. Sana utol kong hudlom, gayahin mo. Kung hindi, sige Bu Chodoro, 'di ba? Itong si na lang, si Migs Zubiri, yung may paninindigan ba, yung hindi natatakot sa paninindak nitong mga Chekwa. 'Di ba? Kasi Pilipino sa Pilipino dapat tayo magtulungan. Bakit parang Pilipino ang kumakalaban sa kapwa Pilipino? Nakakaloka tong mga eksenang ganap. So, I would like to request our Philippine Coast Guard to immediately cut and remove all these illegal structures located at our West Philippine Sea, not just to assert our sovereign rights to the area, but to protect the fishermen from any possible accident that may arise from this illegal structure. Bakit? Pag merong bang nadisgrasya dyan ng mga mangingisda, pananagutan ba nitong mga Chekwa na to? Hindi, kasi tuwang-tuwa pa sila. 'Di ba? Yun yung gusto nila, mategi yung mga mangingisda natin para wala na daw nangingisda sa West Philippine Sea. Ano naman yung mga nakain itong mga Chekwa na to na hindi naman kanila pero nangaagaw? Labag yan sa international law yung ginagawa ninyo. 'Di ba? Alam din ng poong may kapal kung sino yung tama dito at mali. Kaya, hay nako, sabi pa dito, pinasalamatan din naman ni Zubiri ang Philippine Coast Guard sa pagsisikap umano nitong protektahan ang lugar sa loob ng EEZ ng bansa. At saka maraming salamat din pala sa BFAR at Philippine Coast Guard na pagdating doon nila mismo, 'di ba, dahil may mga barriers na, binigyan ho nila ng pagkain at ng oil, gas, gasolina itong ating mga fisherman para ho yung kanilang pagro-ronda, 'di ba, kanilang pangingisda ay dagdag tulong na rin kasi may mga mangingisda tayong umuuwing luhaan. Kumbaga, para kaming magnanakaw sa sarili naman naming karagatan. Umuuwi kami lagi luhaan. Yan ho yung kwento nitong mga fisherman. Nakakalungkot nga eh. Grabe tong trahedya na ginawa ng mga Chekwa na to, hindi makatao, hindi makatarungan. So sabi dito, we in the Senate stand by our brave men and women who risked their lives for the freedom that we enjoy today. Paglaban natin ang ating bayan, huwag tayong magpaalila dito sa itong mga Chekwahan na to. So, kung sana nung mga nakarang administrasyon, inasikaso sana yung West Philippine Sea, di sana wala sana tayong problema ngayon. 'Di ba? Ay kaso si Digong, sabi niya pa nga, okay lang na gawin yung probinsya ang Pilipinas. Tama ba 'yon? Kaloka. 'Di ba? Si Digong yung may kasalanan sa lahat ng to eh. Si Duterte. Kung itong si Digong, inasikaso sana noon pa, 'di ba? Binigyan man lang ng kahit konting budget diyan for structure and monitoring, kaso wala eh. Inuna yung pagyayabang. Talaga nga naman si Digong sa usaping West Philippine Sea, lagapak. Although magaling siya sa aking presidente sa ibang terms, pero sa usaping foreign policy, sana hindi na maulit muli. Kaso best friend niya tong mga Chekwa na to eh. Best friend malala. 'Di ba? Kahit nga yung sa rice smuggling, Chekwa din pala yung may kagagawan. Best friend niya. 'Di ba? Kaloka. Anyway, tayo guys, ano yung masasabi nyo? It's me again ulit, si Mima Alicia at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.